Salamat kayo sa kaigsunan nga nagpabilin hangtod karong mga taknaa. O salamat po nga sukad yun ng paniod to hangtod karon nakatigom ta og 106,000 og pila to ang sumpay para ipalit og transformer para makapakusog ta og labay sa tuang signal up to 4,000 to 5,000 watts sa 99.9 LCM-FM Cebu. Salamat sa pagtuo kadasigon sa mga kaigsuonan o salamat sa inyong pagsalig sa tuang buluhaton nga ang Dios may nagadumala o nagagiyan ini. Ako nagtuo nga ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Ang atong mga pagampo himuon nato kanunay kada adlaw sa atong pagkinabuhi. Ang atong isgutan karon mga kaigsuonan is, even with all the bad breaks, we are more than conquerors. Bisan pa sa mga dautan ng mga hitabo sa atong kinabuhi, by faith and by grace, we are more than conquerors. Nagpabilin gihapon tang labaw pa sa mga mananaog. Sa Romans chapter 8 verse 28 sa New King James Version, and we know that all things work together for good for those who love God, to those who are the called according to His purpose. Kita nasayod ng tanang butang, nagalihok, nagabuhat, kauban sa maayo, alang sa maayo, kanila nga nahigugma sa Dios, ngadto kanila nga gipanagtawag, sumala sa iyahang katuyuan. Ang Diyos is working with us for good, according to His plan, according to His purpose. But the way the Lord works in us, it's not 24 hours. It might not be 1 year, but many years. The question is, how long carbon be turned into a diamond? Everybody knows, right? That diamond is an aftermath of long process of carbon into a diamond. It is placed under 150 feet to 250 feet. Are 100 years old diamond worth anything, as diamond age from 100 years to 120 years? Mga kaigsuonan, kung gusto mo nga doon na may kabilin sa inyuhang succeeding generation, paglubong mong uling siyang tukaran, after 120 to 250 years, ingnay mo mga anak, apo, tanan, kalutan ninyo lang, na diamond diya. That is how diamond is processed. 100 to 250 years. Okay? So, the elements of resilience is what? Peace. What is peace? Peace is defined by love, joy, peace, patience, kindness, that is faith, hope, temperance, fortitude, charity, and love. Kabalo ka, kaganina akong sugilanon kaninyo, nga samtang naglawig sila si Kristo, kauban sa mga apostoles, latas sa Lake of Galilee to Gadara, in the middle of the sea, naka-encounter sila o grabing bagyo, grabing balod. They meet hungry waves as if wanting to swallow them all. Siyempre ang mga apostoles, some of them were fishers or fishermen. Naningkamot silang tanan by their efforts nga ilahang masave ang bangka together with their lives until na kurot ang ilahang kusog, na exhausted silang tanan, and their last hope was Jesus Christ. Ilang giadto si Kristo dito sa hinder part of the boat. Why Jesus did sleep at the hinder part of the boat? Ngantong si Kristo dito man natulog
sa pinakalubot sa barko. Kabalo ba mo, unsay naa sa likod sa barko, sa lubot sa barko? Timon. Si Jesus Christ, bisan panahon sa bagyo, bisan sa panahon sa mga unos, sa dili pa na moabot, giset na niyang daan ang timon according to His purpose. According to His destination. Giset na niyang daan. Tama itong gingon ni Paul kaganina nga kung gibasa ninyo. Nga walay pagsulay nga moabot kaninyo, nga dili ninyo maarangan. Tanang mga pagsulay moabot, kayang-kaya, kaya mag-andam si Kristo og lutsanan. Higalag kaigsuonan. Iyang gifix daan ang timon. Kabalo na si Kristo nga dunay bagyong moabot. So iyang gisit daan ang timon o iyang gihigdaan balance ang likod mga kaigsuonan. Pinababag nga paghigda para mabalance kini nya mabugatan ang lubot nga dili mudusmo paingon dito sa balod. So iyan ang gigwardyahan ang likod, fixing the sail. Pero ang mga apostoles, wala sila kabalo niya na. They thought that everything could happen under their care. Kaning manok, mga kaigsunan, how many times I told you? Pakanon mo ng manok, wag yun sila kabalog, diinggikan ang bugas imong gipakaon. Ang ilang gibuhat mo, kakhagin na sila, kailang kaonon, kay gatuo sila nga ang ilang pagkakha, mo'y pagtungha sa bugas. Damor sila mukakha, budaghan ang bugas, imong gipakaon. Kalimot sila, someone gave the feeds. Ang mga apostolis, naningkamot sila nga masulbad ilang problema. They forgot that Jesus Christ naa dito sa ulin sa baruto, nag-fix sa maong destinasyon o dito siya iyang gibantayan. He was asleep, not because he didn't care. He was asleep because he knew that when he fix, everything will be fine and perfect. Relax si Kristo. How many times do not tayo stress? Ang atong stress walay pulos. Atong Friday, basta mag-travel na ganit kong layo, mas stress ko. Kana matog pagadian, mas stress ko ana. Kana wala pa ang times paglarga. Pero makalarga na, on the go na, mawala na akong stress. Pero kana bitaw mga alas 10 pas buntag, alas 11, alas 12, mula gamit tag alas 8 ng gabi, tag alas 9. Grabe na akong stress anak kay akong hunahuna base ka ng sabita po sa dalan, ang sakyanan, disgrasya, dahil akong ma-imagine nga mga di na yung butang. Pero pag abot sa pagadian, okay raman di ay. How much more kung mo travel og Cebu? Kaya kung mag-travel og Cebu, kanang paglupad pa lang, walain akong gibati na, maroon ako kanang, basta dahil akong una-hunaon di mayo. Munang mag-stress gyud ko. Kunya, kanang po mag-travel, dahil kag dalaon, dahil kag hapiton, hulat. Nya, parking diri hulat. Kanang mag-travel, may mga kaigsuonan og lagyo. Ako'y pinakaunang mugawa sa balay, ako'y pinakawahing muli sa balay. Ang katong pinakawahing gikuha, ako'y pinakaunang makauli. Ako'y pinakaunang, palitan, naka-pick up from Panabo, dolam nas Davao. Inigbalik, ako'y pinakaunang ihatod. May pinakaunang moabot. So, unfair ba sa ako ang part ba nga, pinakaunang munaog sa balay, pinakadugay makaabot sa balay. So daghan kong mga stress niya na. Pagka abot at tong Friday, Thursday night, nagka-stress ako gamay, layo pa, hantod pag abot dito sa travel, nagkarga na sa mga gamit, dahil ko na madawat sa cargo, makapas sa cargo, makabarato, wag balo sa mga expenses, paigo ba ang kwarta, wag ko kibalo. Pag abot sa Panabo, naghinulat pag sa among gwapo kayo nga cameraman, editor, dugay kay niabot kay nag-submit pa rin siya siyang thesis, dugay pa niya na-meet yung advisor, pag mga oras among paabot. Lain akong gibati yun, stress yun ko kistanan. Pag abot kay gusto ko maka-apas ito sa cargo,
Pag abot dito sa cargo, ang akong stress sa panabo ay pulos. Kaya pag abot sa cargo, naapsan ramang gihapon na mo, gipabayad pag ibig 10,000 kapin, kuway pulos to nga stress. Wa mag-serve sa purpose. O niya, pag abot dito sa cargo, ingon dayon tong in charge, tanggalon ang tanang battery, kay bawal ng battery. Hala, bungkag na po sa gipang silyog maayo, binungkagay na po, kay pangwaon ng mga battery. Niya, pagkaman, gibalik na po, balot. Dugay kami dito sa kopay panihapon. Dito sa cargo, dugay kami nahawa dito. Niya, pagkahuman, usaman ni, sound system, kanang gagmay, mo na, kanang gagmay. Sound system, sandbox, uy, nanay magnet, tanggalon nagmagnet. Ha? Tanggalon magnet, anang kuwan. Ipatanggal ang magnet kay bawal ang magnet. Saon man nato ni di. Grabe na kung mag-alas 8 na pasado kung saon na ani pag-travel. Hinang UI, hingsugot. Karon kay pa-statement ang presyo og pila. Di lang ko ma-mention ninyo, pila na. Basta kaya kung nahuna, dako gyud. Akong duday ko, pasig mo apekto sa presyo. So, gamayon lang nako ang presyo, 300,000 akong gibutang. So, ipatawag man ko dito sa sa counter, sa window. Sir, sigurado yung kang 300,000 ni? Kung ano man di ay, sa final na ni, nakulbaan na po ko. Kung basig ka na dako kayo bayad. Kung sige, kanang exchange na ko. Kung pila may exchange, sa bahala ka exchange. Kung sige, 150 na lang. Sinungutan ako, sir, pananglitan di ay og ka ng final ni 150. Ko 150,000 na lang na. So nagyo ka. Nakulbaan na po kasi 50,000 lang tingalin ako para mo barato. Iko sir usa day ay kanang dili maayo kon ang presyo ba dili isakto gyud ba. Sa anim ko na makras ang eroplano, wala may bayron nun sa inyo, mo toy bayron katong gi-declare. Para toy claim mo nimo. Dapat dakuon kay para dako ang claim o nakauban man po may sa aeroplano, wala na po mo claim. Kuha, tama na ng 150. So, mato 150. Digi, compute na. Hay, manas ginhawa, dako man digi hapon, 10,000 gihapon kapin. Iko, sir, panalitan ko ito ipagamian. Bugamay ang 10,000, siya maura gihapon, 10,000 gihapon. Iko, pas, tinan kakapoy sa akong stress. Why pulos nga stress? Di, darga na po dito, kita ning makanaan gamay, kadali, asolo na po dito kay, ang battery ipa-hand carry na lang daw. Pag abot nyo, luya na kay kustanan. Grabe na akong stress niya kay, siyempre, nabaya ko yung MI, myocardial infarction. Wa mo ko kasabot ana sa una kon nganong mag-stress ko, panington kong bugnaw, musakit akong tiyan, kasukaon, mulabad akong ulo, mahay akong mga bagag kamot akong tiil, musakit akong tiil, murag buhubag. Wala ko kasabot sa ana sa una. Pakibalo na ako nga tungod na sa myocardial infarction ko, okay. Dito pa lang sa cargo, wala na. So kung nagsakit akong tiil, di na ako matunog. Pag abot dito sa airport, sulod na mitanan. Sa primerong screening, sulod. Ikaduha, kasulod kay giharang sa kaap. Kaya battery. Dili makasulod ang battery. Di, naab to subos. Pabalik subos, balik tapos subos. Paspas kila ko si Jasper o si Ading. Ya gusto mo kumutanaw na unsa. Sunod po ko lang nga sakit na kayong tiil. Gibiyaan ko na sutoy lang layo kay kudugay ko niabot kay hinagay ko mulakaw. Pag abot dito, naaptan pa na ko ito, siging bargain. Nga ma'am, pasakyo lang, sir, pasakyo lang sir kay ang gamit na sa cargo, sa dili pwede, LBC yun na ninyo. Ha? LBC yung mabot sa badlo na. Pastil lang di magamit. Itingo ko, ibadlong po ko na, itingo din na kay basig mabikil. Amot sa akong tingo ko kasabot. Di, wako kasabot. Nagpalayo na lang ko mga kaigsunan. Gaampo lang ko sa Ginoo. Siyog ampo, magyapon sila mga hawa dito. Sige, gyapon sila negotiate dito. Balik na po ko. Pagbalik na ko dito, nagtinanaway na sa battery. Ipang check up, flashlight na battery, ipang balihin, ipang ana. Ang ending, pwede makalusot pero bahin-bahinon sa tanan ng battery para dili makasabal sa mata. So, gibahin-bahin tanan, tamit tanan, ipanagaag tag duha kabuk battery, halat tanan. Kaya pati madaghanan ng battery, di nakalusot. Hindi ko kebalo pa lang ko daano nga ang Ginoo na solusyon. Hindi ko dapat mag-stress. Hindi ko dapat mag-stress. Wala mo ko kebalo na sa solusyon. Second, I did not believe that God will fix everything.
Manang magsuffer ko sa kuang stress. Magsuffer ko sa kung troubles of mind. Wala ko'y peace of mind. Kaya nga naman, wa ko nituo na God has fixed everything. Usa sa mga apostoles, di na magyud makaya ni ambak dito sa likod, paingon dito kang Jesus Christ, Master, Master, carest thou not that we perish? Kaya ipukaw si Kristo, hey Kristo, bangon din na. Sugot lang ko kay pagpakabana, mga matay na tangtanan. Ang question is, carest thou not we perish? Ang awit nagkanayon, does Jesus care? What's the answer? Yes or no? The chorus says, oh yes, He cares. I know He cares. Doon ay worry si Kristo. Kita mag-worry ta. Si Kristo mag-worry pa dyan. Napagi si Kristo, napagi si pagpakabana na to. Kita pa yun, magproblema po ta. Something mga kaigsunan. Kung unsay mga butang beyond our capacity. Bisag unsa nga mga problema nga beyond our reach. Bisan unsa nga mga kahintang nga di na nato makaya sa atong kakayahan. Atong ihatag kay Jesus Christ. He cares for you. Nagpakabana siya para kanimo. Sa dihang nitindog na si Kristo, and He arose, verse 39, and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was great calm. Namlinaw ang dagat. Then, unsa nitabo? And He said to them, Where is your faith? Asa inyong pagtuo? Sa panahon sa crisis, Jesus may ask the question, may ask the same question, where is your faith? Asa imuhang pagtuo? And they being afraid wondered and saying to one another, what manner of man is this? He commandeth even the winds and water, and they obeyed Him. Unsa man siyang klaseng tao, ngayang bando utahod man ang tubig. So the question is, where is your faith? In times of troubles, where is your faith? In times of famines, where is your faith? In times of persecution, where is your faith? The same question, the same verse, akong ihatag kaninyo, Romans 8:35, who shall separate us from the love of Christ? It that seems, if those things, persecution, troubles, anything, seems to separate you from Christ, the question is, where is your faith? Shall tribulation? You might say, yes. Where is your faith? Shall distress? You may say, yes. The Lord will question you, where is your faith? Kabalo mo mga kaibigan dito sa dagat, anitabo dito sa Galilee. Ang gubot nga dagat, ang problem nga naa sa gawas, misulod sa utok sa mga apostoles. That is what we call tribulation. Kung doon na kay problema sa imong utok, distress, nga may apekto sa imuhang panimalay o sa imong environment, that is distress. That is centrifugal from outside to inside, and centripetal from inside to outside. So the question is, who shall separate us from the love of Christ? Is the centrifugal problem? Or the centripetal problem? The persecution? The famine? The nakedness? Or peril? Or sword? Mga kaigsuonan, kinsa ninyo diri naguol nga dakponon si Senator Bato. Na ibang mga kaigsuonan, mag-chat sa kuha, Pastor, luuyan ni Bato may gani kay nakasibat, giyahan sa espiritu. Pero tigyon ako, ang ampo, Pastor, tibok gabi, gahin ako sa Ginoo, di unta madakpan si Senator Bato. Pero tigyon ako, ampo, Pastor, kung sigot, kumanihapon, Pastor. Pakibalugin ako nakasibat, thank you, Lord. Imog yung gigiyahan sa balang espiritu. Pero rin, nag-ingon si Kristo sa kalibutan, grabe ang kagulanan. Sa kalibutan, grabe ang problema.
Trifugal problem will affect your mind. That is tribulation. Muna ninyo si Kristo sa kalibutan mo, magubot mo. Nanari mga simbahan, way magtingganay. Mga kaigsunan simbahan, way tingganay. Ngano? Kaya sa Facebook, nag-away ng daan. Kaya ang usa di DDS, ang usa royalist. Sa Facebook palang daan, nagpikil na. Pag-abot simbahan, natingalang pastor, ni tingganay ni mga tawhanan. Tagaan tabo example. Ang taga Davao, ilag yung ipadako nga mas mayo ang Davao kaysa Cebu. Ang taga Davao, proud yun sila kayo nga ang Davao mas mayo kaysa Cebu. Ang taga Cebu po, mamina, mananaor man ko na sa comment. Gusto po na ipadako nga maayo ang Cebu kaysa Davao. Pero tanawan ni mo ng duha kadagkong syudad nga mag-indigay o kinsay mas maayo nga syudad, usaray kandidatos Inday Sara mga kaigsunan. Ngano ka ng Inday Sara, di ba ka-unite sa duha ka syudad? Ang ako gipresentar mga kaigsunan mauni, ang kalibutan walay kalinaw. Walay unity. Dili magkahiusa. Kung mo apil pa ka diha, matakdan tas kagubot mga kaigsunan. That's why Paul said, who shall separate us from the love of Christ? Nag-ingon si Kristo sa John 16:33, these things I have spoken to you, that in me you might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Natay mga kandidato ng kalibutan na wapay klarog makadaog. Ang atong kalibutan ron perti ng Pilipinas lang ha, perti ng gubuta. Papagani 2028, grabe ng kinampanihay. Na nanideklarar nga mulan sa pagka-presidente, layo pa kayong eleksyon. Perti ng gubuta mga kaigsunan. Buhato po kas gawas nasod, perti pong gubuta, ingon ceasefire na ang Israel ug ang Iran, magbinumbahay man panagsa. Upot gihapon, walay kasiguruhan. Ang Strait of Hormuz, gigwardyahan na ay mga Iranian ships, na po'y mga US Naval Force, o gihimong rason sa mga nasod, base apil ang Pilipinas na may hinungdan nga mumahal ang atong gasolina or crudos Pilipinas. Kung tanawin ninyong kalibutan, walay klaro mga kaigsunan. The Lord said, ye shall have tribulation in the world, but in me ye might have peace, and be of good cheer, for I have overcome the world. Now let's go back to the word resilience. The word resilience says, daghan man ditong meaning, pero I like this word, bounce back. Bounce back. May mga awit ang atong mga kabataan nga nagkanayon, with God or with Christ in my vessel. What's the next word? I can smile at the storm. That is bounce back. Bisan paggubot ang panahon, bisan pagmagkaguliyang ang mga kabataan, basta kauban si Kristo mga kaigsunan, they can smile at the storm. The true peace does not come from outside. The true peace does not come from any one of us. But the true peace is the peace that starts within, where Jesus Christ is inside. Ang tinudanay nga kalinaw, diligikan sa gawas, paingon ka nato. Diligikan sa itong isig katao, apan ang tinudanay nga kalinaw, kanang gikan kang Kristo nga nagpuyo sa atong kasing-kasing. Abi ninyo mga kaigsoon ng kato among mama, nagbuhi itong 5 kabuk anak. Nyayar mga anak, dili kay anak lang, napasay mga iro perting dagana. Kini akong duha ka maguwang sa manang bikig si Inday Raquel, minaw si Inday Raquel ron. Parihan na silang duha, naliwas sa among mama, magsigig panguliksyon og mga iro og iring among agis balay, nga ilang pakanon nga di na manguli, di na mamuyos balay. Sa among balay perting daghan ng iring. Daghan na pong iro sa among balay. So gawas na mo nga mga anak, mga tambok, dagkog kaon, napay mga iro og iring ipangbuhi. So ingon ana ang responsibilities among inahan.
magbuhi sa ginana kadaghana, magpa-eskwela ginana kadaghana, pero believe me, sa puton man to siya mga kaigsuonan, pero sultihan ta mo, bisag panahon sa kalisod, ang among mama kay labandira man to, mamlansa, magsigitog awit mga kaigsuonan. Bisan pag wa na mi pagkaon, linugaw na lang, bulgur, quaker oats, magsigitog awit sa ngit-ngit, Jesus never fails. Jesus never fails. Ko grabe. Lisod na may kayo, but my mother's mind was still singing for peace. Jesus never fails. That is the spirit to bounce back. Bisan sa kalisod, walang atrasan mga kaigsunan. Dili mo surrender sa kalisod. Muunto lang, balik mga kaigsunan o sa ang mga katawhan sa Dios ingon usap niya na. Sa balang kasulatan sa Juan 8:1 hangtod sa 11. Doon ay babae nga nadakpan sa actual sa pagpanapaw. Ilang giguyod, gidala sa atubangan ni Kristo kay gusto nila nga kastiguon ni Kristo ang maong babae. So ilang una ilang giplabay sa atubangan ni Kristo sa tilag, ops! Magtutudlo, sumala sa balaod ni Moses, kining bayhana, kinarpatyon pinagis bato. That pastor that I told you, I mentioned you kaganina, during that time, he was the director of the Davao Mission. Tungod kay ang ministry, wala ganahi ang kadagkuan, di sila kasupport ang ministry. Nag-anam kadako ang iyang ministry. Gilabay siyang usa ka church nga dako po dito sa Davao del Sur. Nakadungog yun siya matud pa. Nga giingnan ng elder nga usa ka abogado nga maoy chairman sa committee. Nga membro po sa Exicom, attorney, amo ni assign dito siya, tanggalon pa ka direktor, amo ni assign sa iyong simbahan para kamoy mo panton ini nga pastor. Ani kataong abogado, dito, makatilaw ni sa mua. So ang pastor gikulbaan mga kaigsunan. Pagka-assign niya dito, ang plano sa leadership, ibutang sa dito para punggan sa iyang ministry. Pila ka mga tuig, mga kaigsunan, tuig, ang maong pastor gibakapan sa tibuok simbahan nga nag-support sa iyahang ministries. That is bounce back, mga kaigsunan. Ang maong babae nga red-handed sa pagpanapaw, gilabay sa tubangan ni Kristo, punish her. Si Kristo, ni Diyuko o ni Sulat, kinsay walay sala ninyo, muna pagbato. Nagihay panglakaw ang mga tao. At first, those men thought that the woman would be punished and condemned. Pero sa nakitabo, the woman was pardoned. The woman was justified. The woman was made righteous. And then Jesus even said to the woman, I will not condemn you. Go and sin no more. Meaning to say, she walked together with Jesus Christ. That is bounce back. That is resilience. Ang purpose para maguba, malata, madugta, pero nitabo, mibalik mga kaigsunan nga bulawan o diamante. Now, the woman again, as what I've told you, was forgiven and made righteous. Another example of bounce back in the Bible. Joseph. Because of jealousy. Si Joseph, mga kaigsunan, gilabay sa lungag na atabay ng way tubig. Nahadlok man sila basig mamatay. Naka-idea to si Reuben, kuhaon, ibaligya na lang sa mga Ishmaelites. Grabe yun, gilabay, gibaligya, pero tingong luya, mga kaigsunan. Ang ilahalang yun, para wa na sila igsuon ng ilang kasinahan. Giplanuhan, kung katong mga managsuon mo ito yung gingalag, Exicom, approve by the Exicom, nga ihulog mga kaigsunan. Approve by the Exicom, nga ilabay, o ibalikya. Sa diyan na siya sa kamot sa mga Ishmaelites.
Brethren, I would like to tell you, he keep on praying while alone in the travel. Pag-abot dito, to make the story short, gipasangin lang ng lugos, gipriso kaigsunan. Sadyang na priso na, pila ka mga tuig, bounce back si Joseph, nakalingkod sa trono. Nakabawi, nakalingkod sa trono. Kamo na sayo sa sugilanon. Ang panahon sa kagutom, ang iyang mga igsuon, nangadto kaniya kay mamalit og bugas, pagkaibalon nila nga si Joseph diay for how many? Several years. Halos din na sila kaila silang igsuon. Iyokbo silang tanan mga kaigsuonan. Ingon si Joseph, ups, kadali lang. Genesis 45:5. But now, do not therefore be grieved or angry with yourselves because you sold me here, for God sent me before you to preserve your life. Joy, ayaw mo ka balaka. Kay galagot sila nga nung iyamo ito maning gibaligya. Na ato maning igsoon. Nahimo ng Prime Minister sa Egypt. Kanang Egypt kanito pero ng Estados Unidos. The controlling country or imperial powerful country during the time. Ingon si Joseph inyong purpose, kalagot. Pero ang purpose sa Ginoo, gibutang ko na rindaan, kaya doon ay plano ang Ginoo in the future na maluwas tagikan sa kagutom. Verse 20, but as for you, you thought of evil against me, but God meant it unto good to bring to pass as it is this day to save much people alive. Matod pa ni Joseph, ang inyong plano dautan, batok kanako. Ang inyong plano dautan, batok kanako, gipasaginlan kong immoral nga pagkatao, tungod lang sa inyong gihimo. Pero katong tanan, akong giisip nga plano to sa Ginoo, aron pag-abot ining panahon na, daghang mga kalag ang maluwas. Abi ninyo kaigsuonan, kana bitong gingon, saved by grace. We are saved by grace. Nag-graduate na lang ko sa Mountain View College, di ko kasabot niya na. Nganong maluwas na pinagi sa grasya. Nasabtan ako ang theory. Theological theory. Why we are saved by grace, but I cannot relate to myself. Pagkahitabo aning problem sa between LCM and Davao Mission. Kabalo na mga gibustanan. Tanggalan ko nilang trabaho, akong mga anak ikuhaan og subsidy sa eskwelahan, ikuhaan og subsidy sa hospital, sa medical, nya diatong panahon na tinatagaan og pagkaon sa cafeteria. Grabe gyud ang gihimo. So, ila pa kong ipadakop sa mga pulis kay kuno nakabanggag bata, ako iniangkon. Grabe gyud ako hatred, grabe gyud akong hatred mga kaigsuonan. Sa diyang nakalusot ko gikan sa kamot sa mga pulis nila kung ipadakop, ilang gilibutan ang Davao Mission during the time. Pagkaingon dyan ko, lami yung kayo mabalo sa mga kiksunan. Pero ang Ginoo nasayop ko sa tubangan sa Ginoo. Gusto mo Ginoo, sayop ka, mali ka. Nga naman, napansin ako mga kiksunan nga ang grasya sa Ginoo is very sufficient to me. Wala magkulang ang grasya sa Ginoo kanako. Sa ako pong tanaw, wala po magkulang ang grasya sa Ginoo sa mga leaders sa Davao Mission. Gipanalaginan niya ang mga taga-ang Pangulo, leadership sa Davao Mission. Gipanalaginan po ko niya o ang mga kaigsunan sa LCM. Gitabla niya sa panalangin mga kaigsunan. Nakita na ko sa akong mga mata nga akong mga anak wala magutuman. Akong mga anak nakahumag eskwela. Although soya milk, tukwa, gluten ang akong panginabuhi. Pertig yung hago o panuroy mga kaigsunan. Pero nakita na ko ang grasya sa Ginoo nag-uban. Brethren, anam-anam, nawala akong hatred. Sultihan tamo. Nawala akong hatred. Wala ko'y kalagot sila tanan. That is honestly speaking. I learned to love these people. I need to love them. I learned to love them. And I would like to tell you, sa una, nagnegosyo ko gluten, tokwa, soya milk,
kusok ko sa Tagum, kusok ko sa Panabo, kusok ko sa Digos. Mo'y akong gigastos pa eskwela sa akong mga anak sa MBC o sa EUP. Mga pila ka tuig, ang Davao Mission, naghimo po sila mission foods. Ilang gibutang sa Tagum, Panabo, ug Digos, ug sa Davao, wala na mamalit sa kuha. Kaya siyempre, mas kusog mong ilaki sa kuha. Tingali, mas lami ilaki sa kuha. Naguul ko mga kaigsunan. Kani nga statement, gisulti ko ni sa panahon sa pag-blessing ni Pastor Ondalok dito sa pharmacy. Naa siya naminaw. Nagsadyo ko, Lord, kabalo ka akong panginabuhi. Soya milk, gluten, tukwa, gidistribute na ko diha sa Tagum, Panabo, Davao, ug Digos. Butangan po sa taga Davao Mission. Brethren, sultihan ta mo. Dabot ang plant vitamin. Kalimut-limutan na lang po na ako ang soya milk. Dito ko nag-focus plant vitamin. So nabuhi ra. Pagkabuhi-buhi ra mga kaigsunan, uban sa tabang sa Ginoo, nakahimo ta karon og pharmacy sa Tagum, at the same time grocery store, pharmacy and grocery store. Ang Davao Mission Foods mo'y supplier na ko og baligya sa pharmacy mga kaigsunan. Nakaingon ko pastilan o wala pagipundar sa Ginoo ang Davao Mission Foods. Wa ko'y mga standard nga mga produkto nga vegetarian nga ibaligya sa GCare Health and Pharmacy. Kita mga kaigsunan, sa panahon sa kagulanan, please try to become resilient. Trust in the Lord. Kay kanang tanang butang, masigtabang alang sa isig kayo. Diduol ko sa Davao Mission, musugot ba mo, mamaligya ko sa iyong product? Why not? Kabalo mo, supply kay supply, di maningil ang Davao Mission, ikaw na lang maulaw ka sa kamubayan. Inana ang relationship karon sa Amua o sa Davao Mission. I saw the hands of God is healing. Ang mga fellowship dito sa Davao, mga kaigsunan, ang mga speakers, mga direktor na sa Davao Mission, ang mga speakers. Atong milabay, I would like to thank Pastor Umbayan. Tama ba ko? The director of the Stewardship Department, may speaker sa Aurora. Dito sa Bacambol, tumilabay na po ng Sabado, ang speaker si Pastor Jigo Balansa, ang health director sa Northern Davao Mission. Pag-anniversary sa Bukidnon, ang speaker si Pastor Ibrahim Pitogo, ang Philippine-wide president sa Sulads Department, mga kaigsunan. So nakita na ko ang grasya sa Ginoo naguban. So wala na ko yung problema. This is no longer, dili na ni siya trabahog tao, mga kaigsunan. This is already the work of the Holy Spirit. This is now the work of the grace of God. Brethren, kabalugod sila nga kanang GCare Health and Pharmacy. Ang purpose, support yun na sa LCM, but still, gidawat ni Pastor Ondalok ang Executive Secretary sa Northern Davao Mission. Siya nag-blessing sa maong negosyo. O karong sunod Sabado, sa anniversary sa LCM-FM Davao del Norte, by the grace of God, ang among speaker, ang Executive Secretary sa NDM, Pastor Ondalok. What is this now? This is the grace of God. We are saved by the grace of God. So, dili atong paningkamot. Ako ba rin paningkamot nga, manganhan na sila, mag-reconcile, i-reach out nila ang relationship nga nabuak. But no. Katong tanan ng labay na, di na to mahinumduman. Mahinumduman man tingali, pero wala na emosyon. Mahinumduman as history na lang, pero wala na panghinanakit, mga kaigsunan. That is how the grace of God works in us. So kamo, you might have a different situation of us. Lahi po ninyo ang situation. Pero trust in the Lord. Allow the grace of God to work in you. Let's go back to the question. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution
or famine, or nakedness, or peril, or sword, as it is written, for your sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Yet in all these things we are more than conquerors through whom who loved us. Nahimo tang sobra pa ka mananaugon kaniyang higugma kanato. Then continually Paul said, for I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Walay bisan kinsa nga makapabulag ka na to gikan sa kamot sa Ginoo. And I said to the Lord, yes, you are correct, Lord. You are right. Ang imong grasya may nagunit kanako. May nagunit kanamo nga dili mangawala sa pagalagad. Hangtod mabot ang panahon sa Reconciliation Day nga mag-abot ra ang tanan mga kaigsunan nga walay magbulagay. By the grace of God. Another example of bounce back. The Zarephath woman. Ang background sa story sa Zarephath woman was the prophet Elijah. Si Elijah, ang iyang ministry, wapon masabti. Ikasukan siya sa ilang presidente. Ipapatay siya. So, gipersona ng grata siya sa Israel. So, ninglaya siya, dito siya nagtago sa Brook Cherith. Kinay tubig. O dito gipakaon siya sa Ginoo kada adlaw. O tinga na to, nutriban. Ipakaon siya nutriban kada adlaw mga kaigsunan. Ang tighatod, ang uwak pod, nakaingon gud mi nga naapod ay bikiri ang langit, no? O kang kinsa kato siyang bikiri ng uha. Gagihatag dito, unya ang uwak pa gisugo. Kaya di suguon sa Ginoo ang dalo. Di ba uwak dalo man na, sir? Dalo. Pero kaya sa Ginoo suguon ang dalo. Ako mga kaigsunan, sultihan ta mo dalo ko. Dalo gyud ko nga pagkatao, di ko ganan manghatag. Pero gusto man ako i-overcome ang akong pagkadalo. Unsa may akong buhaton? Ha? Kisa may dalo di apras na ako isang kamot. Dalo mo dili. Dalo pod mo no. Parihata no. So para ma-overcome na to ang pagkadalo, unsa atong buhaton? Manghatag ta. Nakadunit na mo pa. Mana? Good. Ug wa pa manggaling, donate na pod mo. Naman akong anak. Turo. Mga 2 years old pa na siya, na happy ko kayo kay kanang kanabitaw antina bitaw sa radio. Yaman ang anaw no. Hello, mic test, testing. Hello. Yung ko mag-broadcast ng radio ng bataan ni, wow, he will follow my footsteps. Kunya siya rang isa, magwali na siya. Pagka mga elementary na, nasahin kong Davao Central Church. Yung ko lang ka, magpastor ka, siya dilikoy. Kung ano di man ka magpastor, hindi ko magpastor ka. Sa kapoy, ulaw ka mong trabaho bilang pastor. Kung ha? Anong ulaw man akong trabaho? Sa sige, pangayo kwarta. Mga igsoon, palangayo dyan ko kwarta, sultihan talang yun mo. Pero dili na para ako ha. Para na sa buhat sa Ginoo. Nabitay sa una, na-issue ba nga, ayaw mo ng bilyabir kay, kanas bilyabir, mga nagtag 100, 1,000, ay, luoy kayo mo sa pangayog 1,000, pangayog 100, luoy kayo mo. Di ba yun na tinuod mga kaigsunan? Kung sa may tinuod ba, mangayo ko yung tag 1,000? 100,000. Dili na tinuod nga, mangayo ko 1,000 sa inyo. Ang tinuod, mangayo ko 100,000 sa inyo. Manilabing tinuod. One time nung tanong ko, anak, pa, nga naman siya makapangayo kwarta sa mga kaigsunan. Kasi may project sa Kamo sa una, sa Davao Central Church. Nga sige ka pangayo kwarta sa mga tao. Ulaw kayo. Iko ako siyang giingnan, iko kabalo ka. Kaning mga kaigsunan, anaron tanig hatag o kwarta. Hatag, para di na mahimong dalo, para sa buhat sa Ginoo. Hatag. Kay mo abot ang panahon, nga ang ilang ihatag, dili na kwarta, kinabuhi na. Nakuha niyo yung point?
Mangutana ko ninyo, Nigsandilo, kinsa kaninyo din mo sugot, hunlusag kinabuhi. Sugot mo? Ang uban mingon, pastor, hindi abot sandilo, akong kinabuhi, akong ihatag. Amen? Amen. Pero soliciting 20 para sa ministry, di mo hatag, sir. Pero pasultiha, tibuok kinabuhi, akong ihatag, pastilan. Kung tinudanay ka, nga gusto ka mabot ng panahon, nga even whole life, ihatag nimo para kang Kristo, magsugot ta sa tag 100,000. Yung pangutana, ang bata, gipangutana. Sa usapot ka bata ni iay kung tingali to. Ingon to batang babay, do you love me? Ingon po ng batang laki, yes, I love you. Ingon po ng maong batang babay, since you love me, if you will have $100, what will you do with your $100? I'll give everything to you. Oh, good, thank you. But if you will have $1 million, still I'll give you $100. Why? Because I want to prove to you that my love is fixed. Tama rin yung $100. Brethren, I would like to tell you, let us love the Lord, not in a matter of value of money, but we will love the Lord with the fullness and the wholeness of our life. You look at this woman, a Zarephath woman. The record says, namunit na siya pila ka sticks. Then here comes Elijah, nagsingabot nga gutom ug dagway. Ingon si Elijah, pakan ako. Sa kabalo ba ka, sir? Kining akong gipunitron, ilungag kahoy, ilungag kuni, iluto kuni cake. Last na lang po ni nga harina, last na lang po ni nga oil. After this, wala na mi kaunon, kay drought man to. El Nino man to. Mga matay na mi, biyuda po ko, sir. Excuse me. Ang Ginoo ba? Iyahang sulbaron ang atong problema sa imposible nga pagkasulbad. In every crisis we have, God is showing His miraculous power in a surprising way. Dili mo sugot ang Ginoo nga, problema ko karon ako'y bugas, automatic, akong ugang gato na bugas. Kaya mo na isulban niya itong kagahapon. Ang Ginoo dili ingon ni ana. Dili monotonos ang Ginoo mga kaigsunan. Ang iyang pagsulbad sa problema, always sorpresa. Motuo ba mo niya na? Dili balik-balik yung solusyon sa problema. Ako mga kaigsunan, sultihan ta mo. Every week, nako'y dagko kayong kantidad nga bayro nun. Yan ako'y sulti ko sa ako mga bayro nun. Basta ka ng mga, di magod kay LCM-FM ra ang nagtingog sa tingog sa paglaom. Doon ay mga istasyonan nga nagtingog nga binayran. Kanang DYRB, si Brother Godfrey ang nagbayad niya na. But in Davao, na mga local radio stations ito nga personal tanggabayad. Na ay mga bayro nun. Yeah. Almost every week, na ako'y mga obligations. Wala ko'y kwarta. Ikuhala no, sa kay pagsulbad sa Ginoo akong problema no. Pag-ampon lang ko, di na ko kumingon nga Ginoo. Sulbara akong problema Ginoo. Di na ko kumuha ng ampo. Ang akong ampo mingon na ko nga Ginoo kanang kung saan na po kayo mong pamaagi no pagsulbad sa problema no. I want to see it. Please let me know. Please, I want to witness another surprise. Believe me, every week lang laig pamaagi ang Ginoo pagsulbad sa problema. Pero ang bottom line, grasya. Ang bottom line. Ang maong babay, nag-bake siya og cake, last na lang yun ni Elijah. Last na lang yun ni. The woman was a Gentile. Ang raven, dalo, gigamit sa Ginoo pag-provide. Wala naman mabalik ang raven. Ingon si Elijah, aso ko pa doon Ginoo, ato sa ripatuman, ato sa hintel. Bawal ba sila makigharong og hintel? Ato sa hintel. Ingon ko ni Elijah, posiblihan, no? Ang ako na mga kauban sa Israel, hindi na mo donate.
Di na mo tabang kung magkaigsunan sa Israel. Ingon ang ginugoto na Sarifat woman. Paabot sa Sarifat woman, Ginoo biyuda man din, basi mapasanginlan ko ani. Alangan dito siya matulog, dito siya mukaon. Problemahan ni Ginoo, biyuda man ni. Pero that is what I told you. God will solve our problem always in a very different and unique way. Ang ipadtuan, pag yun, wala na po'y makaon, katapusan na lang po ito. Paminaway ng dialogue. 1 Kings 17, 11 and 12. And as she was going to fetch it, nangahoy siya. He called her, gitawag siya, and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. Tagae kog mumuho. Kadak ang tinapay. Wama po mangayo si Moses ug tanan, o si Elijah ug tanan. Sa tagay kog tipika lang kong gamay. Gamay lang kong gyud kaayo. A morsel of bread in thine hand. And she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake. Wa ko'y cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat and die. Wala na ko'y tinapay, wala na tanan. After this, hindi ako lutoon, mga matay nami. Kaono na mo ni, mga matay nami. Pero ang babae, doon na siya pagtuo sa Ginoo ni Elijah. Kaya man siya, as the Lord thy God liveth. Sa ito pa, wak ko mamakak, buhi imong Diyos. Then Elijah said to her, fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it to me, and after make for thee and for thy son. And for thus saith the Lord thy God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. And she went and did according to the saying of Elijah, and she and he and her house did it many days. Wala mahubsi. Last na lang ning lana, last na lang ning harina, lutuan na. Kaon pa kaon ako. Iyang giuna mga kaigsunan ang tao sa Ginoo. I don't say nga inyo kung pakanon kay o basta bang sa Ginoo kung yan man ko mamisita, pakanon man ko ninyo okay ra, pero ayaw ko ninyo buhia, ayaw ko ninyo tagay kanang kwarta para akong danos kong pamilya. No. Elijah was different. He wanted to survive. Gusto siyang makasurvive. Then the Lord said, adto dito sa babaeng biyuda. So dito giprovidean siya, gipakaon siya. Ang babaeng biyuda, mga kaigsunan, nagsigig pakaon niya, wala mahupsi. So layin ninyo, suportarin ninyo ang buhat sa local church. Women's ministries, suportari. Wa na mo'y kwarta, suportari. Bisan nun sa mga ministries, evangelistic crusades sa inyong mga iglesia, suportarin ninyo. Hope Channel program, suportarin ninyo. Kung pwede, apilan po ninyo LCM-FM. Suportarin ninyo. Dili mo mahubsan, mga kaigsunan. Ang akong mama, I've learned this from my mother. Ang akong mother, labandira. Labandira sa Union. Dili po sa tanang panahon mang labada. Depende na ibisita o kung ibisita, walay labada. Is PUC ba? Si PUC. Mangangkat og isda, mamaligya. Mangangkat og mga prutas, maligya. Mangangkat og habol, maligya. Maunay, diskarte sa mumama, mabuhi. Pero, sultihan ta mo, kakita gyud ko kada Sabado, nasa 50 pesos, ihatag sa sobre ni Pastor Banies. Gawa sa ikapulog mga halad ha. Nasa 50 pesos, ihatag kang Pastor Banies sa radio. Kanang 50 pesos sa una, kabalo mong pila na. Ang among budget sa una, mga kaigsunan, kada semana, mamalingki among mama, nananay bugas, isda, asin, asukar, nananatanan, gulay, for 1 week. Kabalo mong pila, 10 pesos. Try to imagine how much was 50 pesos during the time. Mag-budget yun isang 50 pesos para sa kang Pastor Banies. Pagkabalo, nagtubo na ko nga batanon, gusto man niyang magtulda ko, magwali ko, nagpalit sa atong viko nga tuyok-tuyok.
projectors, slide projector. Nagpalit sa gamay sound system, gipalitan ko niyang battery, magtulda mi kami randuha. Ako yung speaker sa operator. Ingon na siya sa buluhaton sa Ginoo, hangtod na matay sa mga kaigsunan. He was recompensed by the Lord by the grace of God. So, ang among mama namatay o gilubong nga dili pauper nga pagkalubong. So lain ninyo mga kaigsunan. Ayaw mong balibad sa buhat sa Ginoo. Unahan yung buhat sa Ginoo. One of the many secrets of resiliency. Supporting the work of the Lord. Suportarin niyo ang buhat sa Ginoo. And you know what? And the barrel of meal was wasted not. Wala mahupsi. Neither did the cruse of oil fail. Wala mahupsi ang lana. According to the word of the Lord, which spake by Elijah. Wala mahupsi mga kaigsunan. So what is bounce back? Bounce back is when you are in God's hand, we have nothing to worry. Bisag asa pa ta ni agi, bisag iagi pa tiya sa dalan, sa walog landong sa kamatayon, we have to become strong. Bisan pag ialaw niya ang mga pagsulay nga murag itos sa bulawan nga giulay og kalayo, we still remain calm and remain in faith. That is bounce back of faith. That is resilience. Paul said, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Kana bitong giingon ang mulahutay hangtod sa katapusan, mamaluwas. Lahutay na sa pagtuo mga kaigsunan. Lahutay sa paglaom. Tanaw na to nga hangtod unya, makita na to ang ugma. Hangtod unya, makita na tong another baba sa tunnel nga ato ang gitabok. Hangtod unya, makita na to si Kristo nga bubanag-banag ang langit ubok. Pakita si Ginoong Hesus sa sidlakan sa iyahang pagbalik. Brethren, be resilient until the end of time. Be resilient no matter what until Jesus comes.